Sa pagtungtong ng 5:00 ng hapon, dahan-dahan ang nagsisiuwian ang mga tao sa lugar na yon. Pati ang tindahan na tinatambayan ng kanilang grupo, nagsara na din sa hindi malamang dahilan. Ang naiwan sa sabungang yon, yung ilang nakatira mismo sa baryo at ang pangkat nitong sinuli. Mga manong, hindi pa ba kayo uuwi? Papasapit na ang gabi oh. Hindi ba kayo natatakot sa daan? Wika ng may-ari ng tindahan. Manang, yung mga nilalang na kinakatakutan nyo, sila ang matatakot sa amin. Sagot naman ni Danilo Sale. Kaya tuluyan na itong nagsara ng kanyang mumunting tindahan. Bago sila nagpasyang umuwi, inubos na muna nila ang nabili nilang tuba sa tindahan ng matanda. Mang Carpio, mukhang suka na ata itong tuba na binibili natin ah. Iba na yung lasa. Wika naman ni Nuli kay Mang Carpio. Oo nga. Ang sabi ng tindira kahapon pa raw ito. Kaya ganun na ganun ang lasa. Maganda kayo. Dahil uuwi na tayo. Malayo-layo pa yon. Sagot naman ni Mang Carpio. Matapos nilang mag-usap, nagsitayuan na nga ang iba nilang mga kasama at naghanda na sa kanilang pag-uwi. Habang nasa daan sila na maraming mga puno, nakarinig sila ng isang pag-alulong ng mga aso. Dahil sa kanilang mga narinig, napahinto si Mang Carpio at suminya sa kanila na magmasid sa paligid. Kaya ang ginawa ni Nuli, humawak siya sa lupa upang ramdamin ang buong paligid. Mang Carpio, tinatambangan tayo ng mga hindi kilalang mga aswang na ito. Wika ni Nuli kay Mang Carpio. Kung kaya't kanya-kanya na ng bunot ng mga sundang, sila Lando at Lidyo, maging si Buneng. Humanap ang tatlo ng mapagtataguan kasama si Guyo upang ligtas sa magaganap na digmaan. Maya-maya pa, agad ring naglitawan ang mga 10 aswang na may kasamang 4 na gabunan na nagtatago sa mga puno sa lugar. Nang mamukhaan ni Nuli ang isa sa mga ito, agad naman niya itong kinumpronta. Mga manong, ang sabi nyo kapag sumunod kami sa kagustuhan nyo, hindi tayo magkakagulo. Pero ano ang ginagawa nyo? Nakaharang kayo sa daan. Wika ni Nuli sa mga gabunan. Oo, sumunod nga kayo sa mga kagustuhan namin. Pero hindi namin nagustuhan ang inasal mo. Malakas nga ang karga mo sa ganong larangan. Kaya ngayon, gusto namin itong kumpirmahin sa harapan mo mismo. Dahil sa sinabi ng gabunan, kaagad binunot ng pangkat ni Nuli ang kanilang mga armas. Hindi pa man nagsimulang sumugod ang mga kalaban, agad nang tumawag ng mga insekto si Mang Carpio upang maging makatuwang sa labanan. Pag-ahon ng makamandag na alakdan sa lupa ay ang pagkagulat ng ilan sa mga kasama ng mga aswang. Dahil hindi nila inaasahan na may mambabarang ang kasapi nitong sinuli. Ngunit sa kabila ng mga nasilayan ng mga aswang, pinili pa rin itong sumugod ng walang pagdadalawang isip. Pagsugod ng dalawa sa mga alagad ng gabunan, ay buong lakas naman itong sinalubong ni Nuli. Nang tumalon ito papunta sa kanya, agad naman niyang binunot ang kanyang tabak na nakasukbit sa kanyang bewang. Pagtama ng kanyang tabak na may mga usal,
sa balikat ng dalawang aswang. Agad naman yung natapyas nang siyang ikinagalit ng mga gabunang matanda. Sabay-sabay itong lumusob sa kanilang grupo na siyang kaagad inaksyonan ni Mang Carpio. Ang pinakapinuno ng mga gabunang yon ang pinuntarya ni Nuli dahil ito ang pinakamalakas sa grupo nila. Si Tonyo at Danilo ang humarap sa dalawang gabunan at si Mang Carpio ang humarap sa mga alagad nitong aswang na gustong lumusob sa mga kasama nilang nagtatago sa ilalim ng puno. Habang pinagpapatay ni Nuli ang mga kasama nitong alagad, panay ang pagsipat niya sa paligid kung saan nagpunta yung pinuno ng mga gabunan. Dahil sa mga nangyari, piniling iikot ni Nuli ang kanyang paningin sa paligid upang hanapin ito. Nang masipat niyang tumalon ito sa puno kung saan nasa ilalim nito ang nakatago niyang mga kasama, dali-dali naman siyang tumakbo upang harangan ito. Nagsisigaw-sigaw siya noon upang mapansin siya ng gabunan. Dahil sa kanyang ginawa, nabaling ang atensyon nito kay Nuli. Nang magkaharap silang dalawa nito, doon niya nakita ang bagsik at laki nito. Ang sabi ni Nuli sa kanyang isipan, kakaibang gabunan ang nakaharap niya ng mga oras na yon. Dahil di hamak na mas malaki ito kumpara sa mga gabunang napatay niya noon. Kaya kaagad niyang binunot ang kanyang tabak na may karga sa kampilang nagliliyab. Dahil sa alam niyang hindi basta-basta ang nakaharap niyang gabunan, kung kaya tinawag na rin niya ang mga anino. Paglaho niya sa kanyang kinatatayuan ay ang paglitaw niya sa likurang bahagi ng gabunan. Nang akmang tatagain na niya ito sa ulo, laking gulat na lamang niya nang bigla itong humarap sa kanya sabay salag ng kanyang isang kamay. Akala mo siguro madali mo kung mauta ka na. Noon pa man tunog na ang pangalan mo sa baryo nyo. Kaya pinaghandaan talaga kita. Wika ng gabunan, sabay hampas sa kanya sa mga puno. Sa sobrang lakas ng gabunang yon, nakakaya nitong ibato si Nuli ng iisang kamay lamang sa mga puno ng kahoy. Dahil sa nakakarga na kay Nuli ang mga dasal at proteksyon, kaya hindi siya naapektahan sa mga atake nitong ginawa. Tumayo siya sa kanyang kinalagpakan at nagpagpag ng kanyang mga kamay. Oh, sakit no na. Ito ang gusto kong laban. Wika ni Nuli sa kanyang sarili at agad niyang ibinalik ang kanyang tabak sa kanyang bewang. Dahil hindi niya kayang tamaan ang gabunan dahil sa lakas ng pisikal na katawan ng kalaban niya, nagpasya siyang pasapiin ang mga batok ng diwata. Anong silbi ng tabak mo kung hindi mo kayang ilapat yan sa katawan ko? Wika ng gabunan habang naglalakad papalapit sa kanya. Nang sumuot na sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng diwata, dahan-dahan ang nagliliwanag ang kanyang likod sa mga markang lumitaw dito. Nang maramdaman niyang bumigat na ang mga kamay niya, doon na siya lumiyad-liyad upang makipagbuno sa kalaban niya. Suntukan pala ang gusto mo, ha? Sige, pagbibigyan kita. Mapagbigay naman akong tao eh. Dahil sa kakaibang nangyari kay Nuli, minabuti ng gabunan na unahan siya. Pero laking gulat na lamang ng gabunan nang magawang masalag ni Nuli ang mga kamay nito na may nakapakatalas na mga kuko na animoy sa bakal. Animoy mas malakas pa ito sa kanyang ilang ulit
Nang mahawakan ni Nuli ang kamay ng gabunan, agad din niyang inihampas sa lupa ang gabunan na siyang ikinagulat nito. Dahil sa lakas ni Nuli, hindi makapaniwala sa kanya ang gabunang kalaban niya. Pagbangon nito, nagwika ito sa kanya ng, "Sino ka? Bakit malayong malayo ang lakas mo sa normal na tao?" "Kami ang mga mortal na uubos sa inyo. Pinagbigyan lang kita kanina, kaya maghanda ka sa mga sasapitin mo sa mga kamay ko." Dahil sa kanyang mga sinabi, doon napagtanto ng gabunan na hindi siya dapat magpapakampante. Agad-agad itong nagpapalit anyo at lumitaw din sa likuran nito ang dalawang malalapad na mga pakpak nito. Nang masilaya ni Nuli ang malademonyong wangis ng gabunan, doon na niya kinuha ang kanyang kampilan. Nang aakmang lilipad ito para sumugod, agad namang sumabit sa liig nito ang latigo ni Mang Carpio. Nasa likuran pala nila ito at nagtatago sa puno. "Tapusin mo na!" sigaw ni Mang Carpio sa kanya habang hawak-hawak ang latigo na nakapulupot sa liig ng gabunan. Dali-dali namang sumunggab si Nuli sa gabunan dahil alam niyang hindi na siya mahihirapan sa laban. Pagtama ng kanyang kampilan sa ulo ng gabunan, kaagad naman yung natapyas na para bang isa lang itong katawan ng saging. Pagbagsak ng gabunan, saka pa lamang nagsisilabasan ang mga kasama nila. "Ikaw talaga ang hilig mong makipaglaro. Hindi basta-basta ang gabunang yon. Dahil isa itong uri ng mga gabunan na pang sinaunang panahon. Uwi na tayo. Baka maamoy pa tayo ng mga angka nito." Wika ni Mang Carpio sa kanilang pangkat. "Di ko akalain yun, Manong ah. May ganun pa palang uri ng mga gabunan?" Wika ni Nuli kay Mang Carpio. "Oo naman, iho. May ganong klase pang mga gabunan ang narito sa ating mundo. Tara, bilisan na natin." Habang nagmamadali silang umuwi, panay naman ang pagpakawala ng mga sabulag sa paligid itong si Nuli at Tonyo. Ginawa nila ang mga bagay na yon upang hindi sila masundan ng mga kalahi nito. Dahil kapag nagkataon, marami ang madadamay sa kanilang grupo na walang kaalam-alam sa lihim na karunungan. Pagdating nila sa bahay nila Nuli, agad naman silang pumasok doon. Habang nasa loob sila ng bakod ng manukan, walang humpay pa rin ang pagmamasid ng kanilang pangkat sa buong paligid. Makalipas ang mga oras, nang mapagtanto nilang wala namang nakasunod sa kanila, doon pa lamang sila napanatag. "Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo magawang masundan ng mga yon. Sa lakas ng sabulag na pinakawalan ko, ni kahit bakas natin ay hindi nila magagawang makita." Wika ni Mang Carpio sa kanilang pangkat. Makalipas ang mga oras, matapos nilang kumain ay nag-inuman sila ng tuba. Habang nag-iinuman, pinag-usapan noon ng kanilang pangkat ang ermitanyo kung paano nila ito masundan sa mundo ng mga tayho. Pero habang nag-uusap ang kanilang pangkat, nakasipat sila ng dalawang panauhing may dalang sulok papalapit sa kanilang kinaroroonan. Huminto ito sa hangganan ng bakod na indikasyong may sadya ito sa pamamahay ni Nuli. Upang malaman kung ano ang pakay nito, pinapapuntahan nila ito nila Karding. Nang makabalik na ito sa kanilang kinaroroonan,
Agad naman itong inilahad ang sadya ng mga panauhin. Kanuli, kayo ho ang kailangan ni Manoy Arsenio. Wika ni Karding paglapit nito sa kinaroroonan nila. Nang marinig ni Nuli ang sinabi ni Karding, agad din naman niyang pinapapasok ang mga panauhin upang pag-usapan kung ano ba talaga ang pakay nito. To, Nuli, di ba kaanib ka sa samahan ng mga albularyo at antingero? Pwede niyo ba kaming matulungan na mataboy ang aswang sa aming bahay? Ilang linggo na itong pabalik-balik sa amin sa tuwing gabi na para bang wala na itong balak na kami ay tantanan hanggat hindi nito nakukuha ang 1 taon kong anak. Paliwanag ni Manoy Arsenio. Ganun ho ba, Manong? Sige, mamaya pupunta kami roon. Mauna lang kayong bumalik doon upang hindi kami nito mapansin. Sagot naman ni Nuli. Matapos nilang makapag-usap, agaran din namang nagpaalam ang dalawang panauhin. Matapos nito ay pinili nilang muling mag-inuman upang ubusin na ang kanilang mga tuba. Hindi naman nila problema ang tungkol sa mga ganong nilalang dahil kahit sila Lando at Buning ay kayang-kaya nila itong trabahuin. Sa pagsapit ng 9:00 ng gabi, agad na silang nagpaalam kila Mang Carpio dahil silang dalawa lang ni Danilo ang pupunta sa humihingi sa kanila ng tulong. Kanuli, sigurado ba kayong kaya nyo na ang nilalang na yon? Magsasabi lang kayo dahil sasamahan namin kayo. Wika ni Tonyo. Hindi na, kaibigan. Maliit na bagay lang ito. Sagot naman niya. Pagdating nilang dalawa sa pamamahay ni Arsenio, formal naman silang kumatok sa pintuan ng bahay nito. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman silang pinagbuksan ni Manoy Arsenio. Pagpasok nila Nuli, agad naman nilang napansin ang isang kalong-kalong nitong bata na halos wala pang 1 taon. Yun umano ang ginagambala ng aswang sa tuwing sumasapit ang takip silim. Habang nakaupo sila sa silid ng tahanang yon, panay naman ang ginagawa niyang pagmamasid sa buong paligid. Matapos niya itong bigyan ng pangontra, agad rin naman silang umalis para magmasid sa labas. Pag-alis nila sa bahay ng matanda, agad din naman silang dalawang nagmasid sa labas ng bahay nito. Kalahating oras lang noon ang kanilang hinihintay nang tuluyan na nilang nasipat ang aswang sa paligid. Doon nila nalaman na isa palang tiktik na aswang ang gumagambala sa pamamahay ng matanda. Nasa 1 anyo ito sa paniki na halos kasing laki na ng isang baboy. Sa pagsipat nilang dalawa dito, pinili niyang palapitin si Danilo sa pamamahay ni Arsenio upang magawa siyang mapansin ng tiktik na yon. Sa paglapit ni Danilo sa bahay, doon na nga siya nakita ng nilalang. Dahil sa nagpakawala ng mga usal sa kaliwa si Danilo, inaakala ng aswang na aswang din siya na nagmamasid. Makalipas pa ang mga minuto, dahan-dahan na ngang nag-anyong tao ang nilalang na yon papalapit kay Danilo. Magandang gabi sa iyo, kauri kong aswang. Anong pakay mo sa bahay ng minamarkahan ko na? Wika ng nilalang. Sinuli noon, maigi lang siyang nakikinig habang nakataas ang sabulag upang hindi siya magawang maramdaman ng nilalang na yon. Nang marinig ito ni Danilo, agad din naman siyang napalingon sa kinaroroonan ng aswang na yon. Alam niya na yun na ang tiktik kung kaya't pinili niyang maging mahinahon.
Paglapit nito sa kanya, doon humampas sa kanya ang napakabahong amoy nito. Panay din ang pagpapalipad hangin nitong mga marka upang hindi na magkaroon ng pagkakataon ang pamilyang kanyang ginagambala na makagawa pa ng pangontra sa kanya. Nang medyo makalapit na ang nilalang na yon kay Danilo, agad din naman siyang nagbato ng mga pamako. Sabay sunggab, ninuling nagtatago lang sa mga damuhan. Dahil sa kanilang ginawa, halos manlaki ang mga mata ng Tiktik nang tuluyan na siyang mapahiga sa lupa. Bakit? Sino ba kayo? Tanong ng nilalang. Dahil sa sinabi ng nilalang, ay mas lalo pang uminit ang ulo nitong sinuli. Hindi na niya magawang sumagot pa sa mga sinabi nito sa kadahilanang tuluyan ng nabalot ng galit ang kanyang puso. Sa dinarami-rami kasi ng kanyang nais gawin, ay nagawa pang sumausaw ng Tiktik sa mga nais niyang gawin para sa kanyang maestro. Habang sila ay nakahiga sa lupa, dahan-dahan ang kinuha ni Nuli ang kanyang tabak sa kanyang bewang. Danilo, ako na ang magbigay ng parusa dito. Wika niya habang nanonood lang si Danilo. Nang masipat ito ng nilalang, agad naman itong humanap ng pagkakataon upang makatakas sa mga kamay ni Nuli. Dahil sa wala pang pinakawalang usal itong sinuli kumbate, kaya nagawa siyang maibalibag ng aswang sa lupa dahilan para makatakas ito. Habang ito ay tumatakbo, patuloy naman ang paghabol nilang dalawa sa nilalang na yon. Sa pagtakbo ni Nuli ay ang dahan-dahan naman niyang pag-usal ng mga inkantasyon sa hangin. Nang tuluyan na niyang mataglay ang mga anino, walang isang segundo nang tuluyan na niyang mahabol ang aswang na yon. Demonyo ka! Tatakas ka pa! Sa dami-daming baryong pwede mong pasukin, ito pa ang baryong kinakalakihan ko. Gigil na wika ni Nuli sa aswang. Matapos niyang makapagsalita, walang sabi-sabi, agad niya itong inambahan ng kanyang tabak na puno ng mga dasal upang tuluyan ng patayin ang nilalang. Nang tuluyan ng tumarak sa katawan nito ang kanyang tabak, ay wala na itong nagawa kundi harapin ang kanyang kamatayan. Nang masipat nilang dalawa na wala na itong buhay, agad din naman nila itong binuhusan ng langis upang matupok sa paglitaw ng haring araw. Makalipas ang mga minuto, naglakad na nga sila papauwi sa kanilang tambayan. Habang naglalakad sila sa daan, bigla siyang napatigil nang kalabitin siya ni Danilo. Nuli, tingnan mo! Di ba yan yung bundok lagtok na tinitirhan ng ermitanyo? Tingnan mo! Nagliliwanag. Pagsipat ni Nuli sa bundok na yon, maging siya ay nakita ang sinasabing nagliliwanag na galing kalangitan pababa ng gubat. Ang ipinagtataka lang nilang dalawa kung bakit kapareha ito sa mga ulap na nagliliwanag na sinasakyan ng mga maharlikang diwata. Agading bumalik ang liwanag na yun sa kalangitan na para bang saglit lang ito sa lupa at muling umahon. Nang mga oras na yon, biglang nagkaroon ng kaba at kutob itong sinuli sa lugar na tinitirhan ng ermitanyo. Pagdating nila sa kanilang tambayan, agad nila itong pinagsasabi sa kanilang mga kasama maging kay Mang Carpio. Nang marinig ito ng lahat ang kanilang mga salaysay, maging si Mang Carpio, ay pamilyar din sa kanya ang liwanag na yon. Ngayong oras na ito mismo, aakyat tayo ng bundok ng lagtok
upang tingnan ang nangyayari sa lugar na yon. Wika ni Mang Carpio na siyang kaagad naman nilang napagkasunduan. Bali 5 lang sila noong umakyat ng bundok dahil halos tulog na ang iba nilang mga kasama dahil sa nakainom ito. Upang mas mapadali ang paglalakbay, pinili nilang gumamit ng mga kabayo. Dahil sanay ang mga kabayong maglakbay sa gabi, kaya hindi sila nahirapan. Makalipas ang mga oras na pagtatakbo ng mga kabayo, nakarating na nga sila sa nasabing bundok. Iniwan nila ang mga kabayo sa paanan ng bundok dahil alam nilang mahihirapan ito sa pag-akyat dahil sa napakatarik ng lugar. Habang papalapit sila, sipat na sipat nila ang napakalaking balite na punong-puno ng mga alitap-tap sa likod ng bahay ng ermitanyo. Nang medyo makalapit na sila sa bakura ng kubo, suminyas itong sinuli na huminto na muna dahil meron siyang nasisilayan sa bakuran ng ermitanyo na may nakahiga na kung anong nilalang. Purong itim ang katawan nito at hindi nila ito nakitaan ng paggalaw. Nang mga oras na yon, nagpakawala na itong si Danilo ng mga harang sa buong paligid. Upang kung sakaling ano ang nilalang na yon, mahuhuli nila ito. Sino ka? Anong ginagawa mo sa pamamahay ng maestro ko? Sigaw ni Noli sa nilalang. Pero hindi pa rin ito gumagalaw. Kaya ang ginawa nila, pinalibutan nila ito at sinipat-sipat ng maigi. Binabalaan namin kayo kung sino ka man. Huwag mo kaming tatakutin dahil hindi kami natatakot sa inyo. Wika din naman ni Mang Carpio. Pero kahit anong pagsisigaw nila sa nilalang, wala talaga itong imik. Para makumpirma ng maayos kung sino ba talaga ang taong nakahiga sa bakura ng ermitanyo, nagpakawala ng mga tigalpo itong sinuli, sabay bato sa nilalang. Pero ganon pa rin hindi ito gumagalaw. Dahil sa si Danilo ang may alam sa karunungan ng kaliwa at si Mang Carpio, sila ang nagbato ng mga tigalpo. Pero wala pa rin itong epekto. Doon na pumasok sa isipan nila na baka bangkay ng tao yon na tinatapon sa bakuran ni Manong Duming. Pero napaisip naman sila. Dahil sa pagkakalam nila sa bundok na yon, nag-iisang nanirahan doon si Manong Duming. Kaya wala na silang ibang nagawa kundi lapitan ito. Paglapit nila, napansin nilang wala itong mukha at naliligo ng makakapal na putik ang katawan nito. Nang galawin nila ito, doon nila napagtantong kaya hindi nila nakita ang mukha nito dahil nakataob pala ito. Nang hawiin nila ang katawan ng nilalang, doon nila nasilayan ang pagmumukha nito. Nang makita nila ang pagmumukha nito, animoy binuhusan sila ng napakalamig na tubig sa kanilang mga katawan dahil sa sobrang kilabot. Dahil ang nakita nila sa bakura ng kubo ng ermitanyo, walang iba ay si Manong Duming. Grabing pagkagulat at awa noon ang kanilang pangkat dahil sa mga nasisilayan nila. Inangat noon ni Noli ang ulo ni Manong Duming at pinahiga sa kanyang hita habang pinapakinggan kung humihinga pa ba ito. Ang mga kasama naman nila noon, pinisil-pisil ang bawat parte ng katawan nito dahil hindi ito humihinga. Pero kahit anong gawin nila sa katawan nito, patay na talaga ang ermitanyo. May malalaking sugat ito sa kanyang likuran habang may malalalim
nakalmot sa kanyang dibdib. May sugat din ito sa kanyang biwang, natagos kabilang likod nito. Habang binubuhat nila si Manong Duming papunta sa kubo nito, halos silang lahat noon ay napapaiyak na. Dahil talagang patay na si Manong Duming. Makalipas pa ang mga minuto, nasa maayos na higaan na ang kanilang pinuno. Ninais nilang bantayan ito magdamag upang makapag-isip ng kanilang dapat gawin. Mang Carpio, papaano na tayo ngayon? Wala na ang ating pinuno. Sino na ang mamumuno sa atin ngayon? Wika ni Nuling umiiyak habang nakatitig sa bangkay ni Manong Duming. Nang marinig ng mga ito ang sinabi ni Nuli, hindi naman nakasagot ang mga kasama niya. Dahil maging sila ay hindi nila alam ang mga dapat nilang gawin. Pero habang nakatitig silang umiiyak sa katawan ni Manong Duming, nasipat ni Nuling may mga alitaptap na dumapo sa dibdib ng ermitanyo galing sa malaking puno ng balete, hindi kalayuan sa kubo nito. Mang Carpio, nakita niyo ba ang nakita ko? Sigaw ni Nuli sa mga kasama nilang nakasandal sa mga haligi ng kubo. Pagtingin ng mga ito, nakita rin nila ang mga nakita ni Nuli. Maya-maya pa, paisa-isa nang nagsiliparan ang mga alitaptap papalabas ng kubo. Paghawak ni Mang Carpio sa liig ni Manong Duming na nakaratay, napansin niyang umiinit ito. Hindi patay si Kaduming. Buhay pa siya, wika ni Mang Carpio. Nang marinig nila ang sinabi ni Mang Carpio, lahat sila ay biglang nabuhayan ng loob dahil sa hindi pa pala patay ang ermitanyo. Umiiyak na tumatawa noon si Nuli dahil sa labis na pagkatuwa. Totoo ngang ang dakilang tagapaglikha lamang ang may kontrol sa ating mga buhay, wika niya habang panay ang pagpapasalamat sa kaitas-taasan. Maya-maya pa, umungol ito at nagawa pa nitong maigalaw ang kanyang ulo at nagsalita ng, "Tubig! Pahingi ako ng tubig." Wika ni Manong Duming na siyang kaagad hinanap ni Nuli sa kubo nitong tinitirhan. Habang iniikot niya ang kanyang paningin sa paligid, wala siyang nakitang lagayan ng tubig doon. Nang maalala niyang sa may likod ng baliti nakaimbak ang tubig nito, dali-dali naman niyang pinuntahan ang bahaging yon. Dahil sa napakadilim ng paligid, walang pagdadalawang isip niyang ikarga ang mga dasal niya upang gumana ang pangatlo niyang mga mata sa kadiliman. Nang makarating na siya sa kinaroroonan ng mga kasama niya, dala-dala na niya ang tubig na nakalagay sa katawan ng kawayan. Agad nila itong pinainom ng tubig at maniwala kayo o sa hindi, halos kalahating galon ng tubig ang naubos nito na para bang ilang linggo na itong uhaw na uhaw. Manong Duming, ayos ka lang? Salamat naman dahil nagawa mong makabalik sa mundo natin, wika niya, pero hindi ito sumasagot at muling nakatulog. Magamat gusto ni Manong Duming na imulat ang kanyang mga mata, hindi niya ito magagawa. Dahil halos pumutok ang magkaparihan nitong mga mata dahil sa mga bugbog at sugat na natamo sa mga kalaban nila sa mundo ng mga engkanto. Grabing awa ang naramdaman noon ng kanilang pangkat dahil sa sinapit ng kanilang pinuno. Lahat ng mga mutyang nagbibigay lakas sa mga katulad nila, ikinarga nila kay Manong Duming upang wala mang sinong nilalang
ang makisawsaw sa kanilang problema. Pinahiran din nila ng mga langis ang mga sugat nito upang kahit papano madaling makabawi ang katawan nito. Nang gabing yon, hindi na nila nagawang makatulog dahil magdamag nilang binantayan si Manong Duming. Kinabukasan, habang nakaupo sila sa bakuran, pinagmasdan naman ni Nuli ang pagpakita ng sikat ng araw habang nakangiti. Hindi niya kasi lubos akalain na sa kabila ng lahat, nagawa pa ring makauwi ng kanyang maestro sa kanilang mundo. Pagbalik niya sa kubo, nakita niyang pinapaupo ng mga kasama niya si Manong Duming sa papag ng kubo nito. "Manong, sa ganyang kalagayan mo, nakakaya niyo pang bumalik sa mundo natin? Paano mo yun nagawa?" tanong ni Nuli. "Hindi ko alam mga iho. Pero sa pagkakalam ko, patay na ako. Ang huling naalala ko lang, nung binuhusan ko ng langis ang lagusan." Wika nito ayon sa ermitanyo. Okay, hanggang dito na muna ang ating kwento mga kaermitanyo. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, ay huwag niyong kalimutang mag-like. Maraming salamat.